Kamusta mga Aries? Excited na ba kayo para sa buwan ng Marso? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga hinaharap na forecast para sa career, pag-ibig at kalusugan ngayong buwan. Alamin kung ano ang mga oportunidad na darating, mga hamon na dapat paghandaan, at mga tips para manatiling nasa tamang landas. Huwag palampasin ang mga importanteng detalye na makakatulong sa inyong paglalakbay. Tara, simulan na natin. Hi, welcome back to my channel. If you are new here, I want to introduce myself. This is M from M's Guide Tarot Reading and I am an intuitive tarot reader. So in my channel, I usually do monthly predictions for all the zodiac signs. I also upload videos on daily guidance. If you want to get your personal readings with me, please message us on our Facebook page, M's Guide Tarot Reading, on our Instagram account at M's Guide, or you can send us a direct message here on YouTube. Please be aware that there are fake accounts pretending to be us. Stay vigilant and don't get scammed. Okay, ang tema para sa buwan ng Marso para sa zodiac sign na Aries ay peace or kapayapaan. So, kayo ay nasa limelight ngayon dahil karamihan ng planets, if we are talking astrologically, lahat ng planets ay may kinalaman sa inyong zodiac sign. So, this March, there are several planets which are retrograding and coming into direct in the sign of Aries. And Aries, as we know, is connected to the god of war, Mars. So, hot-headed Mars. So, ang ibig sabihin nito, for the month of March, always keep your level-headedness. Kung ikaw ay parang ikaw ay mapapasubo sa isang away or ikaw ay makikipag-argue sa mga tao, palaging isipin na always choose peace over fighting. Kasi ang kapayapaan ay mas mabuti kesa sa pakikipag-away at walang madadalang maganda kung makikipag-away ka at lagi mong papairalin ang init ng inyong ulo ngayong buwan ng Marso. Okay, so ang una nating card na kinuha, ito ay representation ng career reading mo. At ang card na lumabas ay ang death card in the upright. Death doesn't necessarily mean nakamatayan or physical nakamatayan. Death in a sense is ending. So may ending na mangyayari ngayong buwan ng Marso pagdating sa iyong career. So this doesn't only apply in your career, this can also apply to your finances. This can also apply to a business kung meron kang business. And with the clarifying cards here, ang sinasabi, you will be having that talk. So, yung masinsinan na usap with a boss or with a mentor pagdating sa career mo. So, someone who is wise and older than you. So, pwedeng pagdating sa business, pwedeng ito ay CEO or pwedeng mas nakakatanda sa'yo or partner mo pagdating sa business. So, you will be having that talk with your mentor or your boss and ilalabas niya lahat ng bagay na gusto niyang ilabas. So, medyo hindi mo magugustuhan yung sasabihin ng taong ito dahil at one point, this is truth or katotohanan ito. At itong katotohanan na ito ay makakaapekto sa ego mo at sa pride mo dahil alam mo at some point whatever kung ano man yung maririnig mo galing dito sa taong ito ay totoo. At masakit ito dahil alam mo na meron ka ring pagkukulang at matatamaan yung ego mo dito. So, magiging
emotional ka tungkol dito, pero again, ang tema para sa buwan na ito ay kapayapaan. So, choose peace over fighting. Kung alam mo na ikaw ay may mali, tanggapin mo at ikaw ay magpakumbaba. Dahil if you will choose to fight and argue with this mentor, with this boss, or the business partner, there would be an ending that would happen. So, maaring ikaw ay mapatalsik sa trabaho dahil hindi nagugustuhan ng mga higher ups, hindi nagugustuhan ng mga mas nakakataas sa'yo yung performance mo. So, yun ang guidance. Always choose peace over arguments because arguments will lead you to nothing. Okay, ang susunod naman na reading ay romance or ang love life mo, dear Aries. And this is for those who are in a relationship. So, kung hindi ikaw ay in a relationship, you can skip this part and move on to the next. So, for those of you who are in a relationship, ang card na lumabas ay ang High Priestess in the reverse. So, hindi nyo, again, this is connected to the theme of the month na kapayapaan or peace. So, there are things in your relationship right now na maaring hindi kayo nagkakasundo ng person mo and you try to do things your way. And ang sinasabi dito, maaring ikaw or yung person mo, napapansin mo na medyo waldas ng waldas. This has something to do with money. And yung problem or yung arguments na mangyayari, yung pag-uusap nyo, makikita nyo na medyo may problema pagdating sa pera, yung relationship nyo. So, either ikaw to or yung person mo, maaring makakuha ka or makatanggap ka ng mga salita tungkol sa kung paano mo hawakan ng pera mo, hindi mo ito magugustuhan, pero dahil mahal mo si person, isipin mo na lang na pasok sa isang tenga, labas sa isa. Kasi, again, pera mo yon and kung saan ka masaya, doon na lang ang isipin mo. So, hindi ka naman makikipag-argue. I mean, makikinig ka. There would be points that you will be mad, but your person will be very argumentative about it. So, makikipag-away yung person mo. Maaring mainis ka dito sa person mo dahil iisipin mo bakit nakikialam sa finances. Pero, again, at the end of the day, iisipin mo na lang na mahal mo itong taong ito at paiiralin mo na lang yung kapayapaan kesa yung mag-away pa kayo. Those of you who are single and you are actively dating, ang sinasabi dito, mukhang ngayong buwan ng Marso, may good news at may bad news. Kasi yung bad news, mukhang may involve ka sa isang tao. You might be meeting this person, whether you are dating or not. So, this is a possible prospect. Maaaring makilala mo itong taong ito at hindi kayo masyadong jive nitong taong ito. To the point na parang mapapahiya ka or papahiyain ka nitong taong ito. The good news is, hindi mo naman hahayaan na parang walang hiyain ka na lang nitong taong ito or pahiyain ka nitong taong ito. Pero, ang sinasabi ko nga sa inyo, do not go overboard. Again, let justice do its own way of serving. Let karma go its way. Kasi choose peace over fighting. Hayaan ng karma ang gumawa ng justice para sa'yo. Kasi itong taong ito ay makaka-receive naman ng karma. So, kung may magpapahiya sa iyo, pagtanggol mo yung sarili mo pero hindi mo kailangan gumawa ng masama. Yun ang sinasabi ng cards or yun ang guidance para sa'yo.
Okay, so this is the health part of your reading, and the card that came out is the Chariot in the reverse. Ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay nagpapasabukas or dinidelay mo yung pagpapatingin sa doktor, kahit na ang dami-dami mo nang nararamdaman, ang sinasabi dito, huwag mo nang i-delay. Kung meron ka din mga goals tungkol sa health mo, like fitness goal, or magda-diet ka, mag-exercise ka, gawin mo na ito ngayon. Now is the best time to start that goal, yung pag-exercise, pagda-diet, pagpapatingin sa doktor. Kasi yung kung gagawin mo na siya ngayon, magtutuloy-tuloy na yan and you will be living a healthy lifestyle. So, simulan mo na ngayong March. Wag mo nang ipagsa pabukas pa. Okay, so to end your tarot reading session, this is some oracle card pulls for you for extra guidance. And the first card that came out is don't let your past hold you back. So kung may mga bagay kang hindi nagustuhan sa past mo, wag mo itong hayaan na makasira sa iyong future kasi your past does not define who you are right now. And the last one is communication is key. Kagaya nga ng theme, always try to communicate ng maayos at mapayapa. Huwag padala sa init ng ulo kung ikaw ay parang naiinis na kasi ang init ng ulo ay walang malulutas na problema.